former Public Works Secretary Manuel Bonoan is making a sweeping claim about so-called leadership funds, saying all senators had access to DPWH allocations up to 500 million up to a billion pesos each. And for the details, we're talking to our mobile journalist, Daniel Dial. Daniel, okay, kanina saan ba nagtestigo itong si dating Secretary Bonoan? At leadership funds ng mula sa DPWH, paano nagwo-work yun? Yes, good evening, Lord. Humarap na nga kaninang umaga sa Sandigan Bayan 3rd Division si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kanyang pagtestigo sa prosecution laban sa malversation case ni dating Senator Bong Revilla Jr. So kanina na-mention mo nga, Lord, yung leadership funds, isa yun sa kanyang mga naging testimonya. So ang sabi kasi niya dito ay isa itong ginawang initiative or ad hoc para mas ma-prioritize yung mga infrastructure projects ng mga senators. So paano ba yung naging sistema dito? So ang sabi niya kasi ay merong allotted 1 billion per senator. So that's a total of 24 billion allocations. So ang sabi niya, ang magiging sistema is yung senators ay magkakaroon ng proposal ng projects na yon. Pero ang idinidiin niya kanina, Lord, is yung proposals na to is sinusumite sa kanya ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo, and then tsaka niya ibibigay doon sa opisina ni dating DPWH USEC Catalina Cabral. So parang ang pinaka-pinopoint niya dito is hindi siya nakikipag-usap kaya dating Senator Bong Revilla Jr. at sa iba pang mga senators na nag-propose nga ng project. So maliban doon, isa yan nga sa mga sinabi niya at may mga lumutang din na pangalan na bago aside from Senator Jinggoy Estrada, ex-Senator Bong Revilla, ay nasabi din niya si Senator Bongo and then si Senator Robin Padilla. So sila din daw yung nag-propose ng budget for infrastructure projects. So apart from that, yun nga tama yung sinabi mo kanina, Lord, pagdating dito sa allocation ay may 24 billion pero kapag chairman ka lang, yun lang yung magkakaroon ka ng 1 billion. So given na si Senator Revilla ay chairman ng Committee on Public Works, so ibig sabihin nagka-allocate siya ng 1 billion. And then yung mga hindi naman senators na chairman or hindi chairman na senators ay merong allocation of 500 million. So kanina, Lord, nasabi rin na sa year 2025 ay lahat ng senators ay nag-avail ng leadership funds. So itong leadership funds naman, during cross-examination, nilinaw ni DPWH o dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na hindi naman daw bawal at hindi naman daw masama dahil at the end of the day, entitled daw ang mga senators na magkaroon ng funds para nga sa infrastructure projects ng kanilang bayan. Lord. Kawawa naman yung makakatanggap ng 500 million lang. Paano nila mabubuhay yung mga pamilya nila doon? Oo. Pero, Daniel, ano naman nangyari daw itong mga to nung panahon na si Senator Mig Zubiri pa ang Senate President? Ano ang kinalaman naman dito ni Senator Mig Zubiri as Senate President noon? At anong reaksyon niya sa claim ni Bonoan? Yes, tama ka dyan, Lord. Ang sabi kasi ni Bonoan or ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ang responsible daw or yung may discretion sa paglalatag ng parameters and ng budget allocations is yung Senate President. So yung Senate President that time is si Senator Mig Zubiri. So ito nga yung sinasabi niya na may 1 billion allocation per senator, 500 million kapag hindi chairman, 24 billion in total. Pero kanina naglabas ng statement si Senator Mig Zubiri stating na wala daw siyang hinandle na project request. So ang pinaka point ng kanyang statement is that yung budget request or yung project requests ay dumidirekta sa Senate Finance Committee. So so far, yun yung meron tayo for now, and then nakatutok naman tayo kung maglalabas din ng statement yung mga nasabing senador na si Senator Robin Padilla and si Senator Bongo. Nako. So lahat pala, no? Parang walang malinis sa kanila lumalabas. Parang ganun. Ano pa ang ibang... okay, nung tinanong si Bonoan whether he himself ay nakatanggap ng kickback, alam naman, umamin ba siya? Yes, Lord. Tama ka dyan. Alam mo, in-expect din natin yan. Personally, I expected na itatanong din yan ni Associate Justice Carl. And then, kanina, nung tinanong yan, the room went silent, Lord. And then, isang statement lang yung binigay ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang sabi niya, I invoke my right
may right to self-incrimination. So Alam mo wala na. siyang ibang statement na sinabi, hindi rin niya in-explain, pero posible kasi dahil may kinakaharap pa siyang pending cases ng graft and plunder dito sa Sandigan Bayan niya. Okay, pero tuloy pa rin ba yung pagiging state witness niya in spite of the objections of the ombudsman? Yes, Lord. Okay, linawin lang natin. As of now, Lord, hindi state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. So kasi in-erase yan ng ombudsman prosecution para nga daw gawing state witness si dating DPWH para mag-testigo doon sa mga related flood control cases. Pero as of now, kasi kahapon ay nagkaroon ng parang trial or pre-trial doon sa kanyang pag-arraignment. So ang sabi kasi doon is in-erase ng prosecution pero hinihintay pa yung oral arguments ng depensa. So yan yung tututukan natin sa August 18 dahil yun yung resume ng kanyang graft trial, Lord. So hindi pa pala. Yes. Hindi pa confirmed. Kasi isang requirement dyan, hindi ka dapat yung pinaka-most guilty. Considering ikaw yung sekretary ng departamento, ibang usapan yun. Alright? So, on that note, hindi pa tayo tapos. Daniel, ano pa ang mga lumabas doon sa kanyang pagtestigo kanina at ano pa mga info dapat nating malaman? Yes, alam mo kanina, Lord, ma-share ko na lang din. Kanina kasi we were expecting na darating siya na naka-wheelchair, na naka-face mask. Kasi nga, as of now, nasa PNP General Hospital siya because of hospital arrest dahil meron nga siyang diabetes, chronic kidney disease at iba pang ailments. So kanina nung dumating siya doon, is wala naman ng wheelchair and nakakapaglakad siya. So very fit para magtestigo. So apart from that, ayun nga nasabi natin yung mga testimonies niya when it comes to leadership funds, and apart from that, yun nga dididiin nga niya na si dating DPWH Yusek Roberto Bernardo yung mga nakikipag-deal doon sa mga opisyal ng gobyerno. So ang sabi niya dito, Lord, is magkumpadre daw si dating DPWH Yusek Bernardo at si ex-Senator Robin Padilla, Senator Bong Revilla. So, okay, tinawag ko lang, Senator Bong Revilla, Lord. Okay, so si Senator Bong Revilla daw at si Yusek Bernardo ay magkumpadre. So, ang sabi niya, nagkakaroon siya ng chance to meet with Senator Bong Revilla dahil ito nga yung chance para to talk about Committee on Public Works. Pero hindi niya man din niya sinabi na natatandaan daw niya na nagkaroon ng leadership funds na pag-uusap sila. So, mostly all about public works. Pero then again, hindi malinaw kung napag-usapan yung leadership funds. Minsan mahirap yung ganung buhay, ano? Yung mga 500 million, 1 billion, nakakalimutan mo kung nakatanggap na ba ako ng kalahating bilyon? Oo. Pero kanina may mga senador na sinagot na yung no? Of course, dinay-deny na nila. Siguro kanina lang, nagbigay ng speech yung iba sa kanila. Sigurado ko wala namang aamin dyan, Your Honor, na opo, nakatanggap nga po ako, no? Okay. So, abangan natin ang susunod na kabanata. At ano ang, pag kinalkalyan ng Sandigan Bayan, anong pwedeng kaharapin itong mga senador na ito? Yes, tama ka dyan, Lord. Alam mo, hindi pa natin pwedeng pangunahan kung ano ba yung magagawa ng Sandigan Bayan because as of now, ang dinidiin naman kasi doon sa cross-examinations is hindi naman daw illegal, hindi naman daw masama yung leadership fund. So we have to wait kung ano yung magiging action dito ng Sandigan Bayan or ng Ombudsman for that matter. Gusto ko yung leadership fund. Oo. Okay. So, nire-reconsider din pala, no? Sabi ng may mga i-reconsider si Bonoan as a state witness. Yes. Oo. Kasi last week, parang pinapatanggal na as co-accused. Daniel. Alright. So, abangan natin ang susunod na kabanata. Daniel Dayaw, ang ating mobile journalist. Thank you very much. Gandang gabi.